Good morning, shalom, Bokar Tov. Magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Morning po. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay magpapasimula muli na pag-aaral salita ng Panginoon sa araw na ito o sa umagang ito. Kaya po tayo po ay maging attentive po, listen attentively sa salita ng Panginoon dahil ito po ay para po sa ikalalago ng ating pananampalataya. Amen? Sabi nga, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, doon po nagmumula ang ating pananampalataya. Kaya ngayong umagang ito, nawa po, tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon. Gamitin po natin yung ating mga Biblia, no? At mag-take notes po tayo, praise Niya. At kung kayo po ay may mga tanong tungkol po sa ating pinag-aaralan, pwede po kayong mag-message, pwede po kayong mag-comment, no, dyan po sa comment section. Praise Adonai. Kaya tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy. Pastor? Sige po, tayo manalangin. Hallelujah. Father God, salamat po ngayong umagang ito. Salamat sa patuloy, Panginoon, na pag-iingat niyo sa amin sa buong magdamag. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, ay patuloy kami, Panginoon, na mayroong lakas upang kami makapaglingkod, Panginoon, sa inyo. Ngayong araw na ito, patuloy namin hinihiling sa inyo. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ang banal na Espiritu siya patuloy na magpaunawa sa amin yung mga bagay na hindi namin naunawaan. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magpaunawa sa amin. Kaya, Panginoon, sa inyo namin tinitiwala ang lahat ng ito. Kayo po ang maitaas, kayo po ang madakila at maparangalan sa buhay namin. In Yeshua's mighty name we pray. Amen. Amen. Praise Niya. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Roma. Roma chapter 11 verse 25. Amen. Praise Niya. Kaya muli po nating basahin, no, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa Roma chapter 11 verse 25. Pastor, pakibasa nga po. Basay. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuuang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya kay Kristo. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel gaya ng sinabi, 26. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel gaya ng sinabi sa kasulatan. Magmumula sa Siyon ang tagapagligtas, aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Amen. So, Pastor, meron po tayong English translation. Pakibasa nga po. Amen. Okay, 25. For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentile has come in. Amen. And 11. all of these. And so all Israel will be saved. Amen. Just as it is written, the deliverer will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob. And then, sabi dyan, this is my covenant with them when I take away their sins. Praise Adonai. Mga kapatid, marami pong mga problema, no, na nangyayari po sa mga, hindi lang po sa mga mananampalataya, no, maging sa mga hindi mananampalataya, na kadalasan po, ang nagiging ugat po nun ay yung sense of belonging, yung rejection. Kasi nga po, hindi sila tanggap sa kanilang maaring nakaranas sila ng rejection, maaring hindi sila tanggap sa kanilang pamilya, society, community, no? Or sa yung fellow or congregation, no? Sometimes they don't feel na belong sila sa isang community, sa isang pamilya, no? Kaya yung feeling na nare-reject ka, no? Or yung feeling na yung hindi ka belong, no? Yun minsan yung nagiging root cause bakit yung mga tao po, no, ay
hindi po, nagkakaroon po ng psychological problem. No, at minsan, no, ang reason nun, kasi hindi nila alam yung kanilang identity, pastor. May mga ganyang cases po na hindi po nila alam kung ano yung ugat ng kanilang pamilya, saan sila nanggaling, saan sila nagmula, no? May mga ganong problema po, no? Ang tawag diyan mga problema sa pamilya, sa buhay ng isang tao, no? Saan ba sila talaga nabibilang? Yan. Saan ba sila dapat nabibilang? So, meron pong mga major problems ng lack of belonging and rejection. And yan po yung sa atin bilang mga mananampalataya, mga lingkod ng Panginoon, ng mga mananampalataya, we as spiritual leaders na nire-raise up ng Panginoon, isa po yan sa ating ministry, no, pastor? Kung paano ang Panginoong Yeshua nag-minister tungkol dyan sa inner healing and deliverance, no? Yan po yan kasi papasok, no, pastor? Ma-reach out natin yung mga ganitong klase ng problema through inner healing and deliverance. Diyan po yan na-reach out, no? Naka-encounter na po kami ni Pastor Bebet, many times na po naka-encounter kami ng ganyang klaseng problema. Hindi lang sa mga mananampalataya, no, pastor. Even sa mga unbelievers, nakakaranas po sila ng ganyan. And often, no, nagsasuffer po sila ng yung bang hindi sila panatag, para bang na-struggle sila, nagkakaroon sila ng restlessness and lack of inner peace. Wala silang kapayapaan sa puso nila. At yun, dahil doon, no, talagang minsan ang nangyayari sa mga taong may problema na ganito, no, nakakangiti nga sila, no, pastor, pero fake yung smile nila. Deep inside, deep inside, meron silang hinahanap, may kakulangan sa kanila. Deep in, nasasaktan sila. Kasi nga, hindi nila alam kung saan sila nagmula, sino ba yung tunay nilang magulang. May mga ganun po Sino ba yung talagang pamilya na dapat doon sila nabibilang, no? Kaya mga kapatid, ang kailangan po natin, no, ay ma-address po yung problema na to. And ma-address po natin 'yan sa pamamagitan po, no, sa pamamagitan po ng Panginoong Yeshua, sa pamamagitan pa rin po ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, matutulungan natin sila, ma-reach out natin sila sa pamamagitan ng Panginoon. Kapag naintindihan po nila, no, na kailangan nilang tanggapin, manampalataya sa Panginoong Yeshua, kailangan po nilang sumunod sa Panginoong Yeshua, yung love ng Panginoon maramdaman nila, saka pa lang po matutugunan yung kanilang problema, no, yung emptiness sa loob nila, no, yung feeling, yung pakiramdam na pagiging yung alien, parang alien ka, parang not belong, no, hindi ka kabilang, yon. Ang talagang makakapag-resolve niyan, walang iba kundi yung Panginoon lamang. Amen. Hallelujah. Tayong mga lingkod ng Panginoon ay gagamitin lang po tayo ng Panginoon. Pero ang talagang nakakapag-solve niyan, nakakapag-heal niyan, ay walang iba kundi ang Panginoon. Pastor? Example lang po tayo, no? Yung tungkol nga po dun sa... Kasi kapag hindi po natin alam yung identity natin, ako, hindi ko naman naranasan yun. Sa pamilya, no? Yung pinag-usapan natin, yung example ni Pastora sa pamilya. Meron po kasi kami mga na-encounter, no, na mga kapatid, no, na sila ay hinahanap nila kung sino yung kanilang mga magulang, no, ano ba yung pinagmulan nilang lahi. To the point na dahil nga nagkakaroon sila ng kalungkutan, o dahil nga hindi nila alam kung ano ba talaga, sino ba talaga magulang nila. Kaya meron kaming isang pastor dito, no, na talagang nag-pray sa Panginoon na makilala niya. At meron din doon sa doon sa dati naming church, meron din doon na isang kabataan na gusto niya rin makilala, no, yung kanyang mga magulang, malaman kung ano ba talaga yung kanilang mga lahi o kanilang mga kamag-anak. No, hanggang sa natagpuan nila yon. At doon nagkaroon sila ng peace, no, ng peace sa puso nila.
No, nakilala nila yung magulang nila, ito pala yung tatay ko, ito pala yung nanay ko. No, ganun din tayo. No, kasi tayo po ay hindi talaga kumbaga sa pananampalataya, tayo po ay nabiyayaan lang, no? Nabiyayaan lang po tayo ng Panginoon dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Pero ang hindi po natin alam, saan ba talaga, no? Ano ba talagang pinagmulan ng ating pananampalataya? Alam lang ng mga mananampalataya, tanggapin ng Panginoon tapos na, no? Wala tayong kumbaga lalim na ugatin pa, alamin pa, no, kung ano yung ano, kasi ang lagi sinasabi ng mga mananampalataya, mahalaga na ligtas ka. No, mahalaga na sinampalatayanan mo ang Panginoon tapos ligtas ka. Hindi po kasi doon natatapos 'yon, no, mga kapatid. Kaya nga po may pag-aaral ng salita ng Panginoon kapag ka nakilala mo ang Panginoon. No, kasi ako nung nandoon ako sa Taytay, ang alam ko lang nung nakakilala, pinalam sa akin yung gospel, no, kailangan palang tanggapin ng Panginoon. Tapos pagkatapos nung tinanggap ko ang Panginoon, hindi natapos doon eh. Nagkaroon ng mga Bible studies, no, nilawakan pa yung pagkaalam tungkol sa salita ng Panginoon, tinuruan kung paano tayo mamuhay na naayon sa salita ng Panginoon. Hindi pala doon natatapos yun, no, mga kapatid. Kasi kailangan maunawaan natin at maintindihan natin saan ba talaga ang pinagmulan no, ng ating pananampalataya. No? Kaya yung ating mga sinusundan. Kaya dito po sa ating pag-aaral kasi maraming mga ano nga na sinasabi na tayo ay mga hintil. No, tayo ay mga Gentile. No, tayo ay isa, no, do sa mga sinabi ni Apostol Pablo na ididikit yung mga hintil. Kaya nga makikita natin kung paano maugat natin kung ano ba talaga ibig sabihin ng mga hintil. No, sino ba ang hintil? No, ano ba ang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil? Bakit sila kailangan maiugpong, no, sa Israel? Bakit kailangan silang maidikit sa Israel? Kailangan po natin maintindihan 'yon. Kaya salamat sa Panginoon dahil mayroong ganitong pag-aaral, bagaman hindi tayo ganong kalalim, no? Kalalim pa. At least meron tayong knowledge, tapos kung ma-share namin sa inyo 'to, tapos meron pang magbahagi sa inyo na mas malalim patungkol dito, no, kailangan maging open lang tayo, no, yung ating puso, ating kaisipan sa salita ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, mai-align yung ating faith, no? Ang gusto ng Panginoon, sabi niya, if you know the truth will set us free. Amen. No? Tuwing tayo nakakaalam, tuwing tayo nabubuksan at may nag-share about sa truths, no? Dapat pag nalaman natin yung truths na yun about sa salita ng Panginoon, lumahaya na tayo dun sa kasinungalingan. Kasi lagi natin sinasabi, mamuhay tayo sa kabanalan, sa katwiran, sa katotohanan. Kaya kapag sinishare na yung truth, minsan, may mga mananampalataya na, oo, tama yan, totoo yan, yan naman talaga ang sinabi. Pero, hindi naman siya sumusunod. Hanggang sinasabi lang na totoo yun. Yun naman talaga. Pero wala namang hakbang na ginagawa. Nakakalungkot. No, dahil sinasabi natin na yun naman yung totoo, pero hindi naman natin hinahakbangan. No? Yung faith without works, o kumbaga pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ibig sabihin, nananampalataya ka, kailangan gagawa ka at hakbang ka. Naniniwala ka doon sa bagay na yon, naniniwala ka doon sa sinabi ng Panginoon, kailangan hakbangan mo yon, no? Gawin mo yon, ganapin mo yon. Kaya mga kapatid, itong pag-aaral natin, katulad ng sinabi ko, kailangan maugat natin. Pag naugat natin yan, no, at maintindihan natin, mag-i-enjoy tayo. Katulad din ng isang kabataan o isang tao na naghahanap, no, ng tunay na pamilya niya at inaalam niya, inuugat niya kung saan siya nagmula, no, pag nakita niya yon, hindi man sila magsama o hindi man siya tanggapin, no, nung kanyang pamilya na nakita niya, masaya na siya doon dahil nakita niya yung kanyang pamilya, nakita niya yung buhay nila. Kasi ganun, di ba? May mga ganun na pagkakataon na kahit na nakita niya na yung pamilya niya, minsan nire-reject siya. Pero ang kagandahan nun, naunawaan niya, nakita niya yung kanyang pamilya, at doon nagiging masaya na siya. Yun yung sinasabi ng Panginoon, no? Yung perfect peace, no, matatanggap natin mula sa Panginoon. Amen? Pastor? Amen. Praise siya. No, mga kapatid, no, kailangan po natin bilang mananampalataya, maintindihan at maunawaan po, malaman po natin yung ating
identity bilang church. Amen? Amen. Our identity kasi malaki issue po talaga ito no? Kasi bakit kamo? Kasi yung iba po no, sometimes may mga na-confuse po sila, may mga tanong sila na ang tanong nila, ang church daw ba no ay ang church po ba ay Israel, no? No, sinasabi nila kung Israel po yung church, no? Sino po yung mga Hudyo, no? Kasi kung sinasabi nila na ang church ay Israel, o paano po yung mga Hudyo? Ano po sila, no? No? Sila din ba ay Israel, no? Ibig sabihin, no? Kasi di ba nga sinasabi na ang bride, no? Ang bride po ng Panginoon ay ang church, di ba po? No? Ibig sabihin dalawa yung pakakasalan ng Panginoon, no? Ibig sabihin bigamis ang Panginoon, di ba? So maraming confused po about sa bagay nito, sa issues na to. So kung maintindihan po natin yung ating identity, alam po natin yung real identity natin as a church, no? Ay hindi po tayo mako-confuse. Pero para malaman po natin yan, dapat maintindihan po natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa Roma. Na sinabi niya doon, dalawang bagay yung binanggit niya, di ba? Sabi doon sa Roma chapter 11 verse 25, na binabanggit po doon yung the fullness of the Gentiles may come in and all Israel will be saved. Dapat po maintindihan po natin ito kasi doon po matitiyak natin yung identity natin. Yung tanong yung sagot doon sa tanong na kung tayo ba ay Israel, no? Hallelujah, masasagot po sa pamamagitan ng salita din ng Panginoon. Amen. Doon sa Romans chapter 11 verse 25. Dapat maintindihan po natin yung sinasabi ng Panginoon na the fullness of the nations or the fullness of the Gentiles. Pag naintindihan po natin yan, masasagot po natin yung tanong kung tayo po ba ay Israel o tayo po ba, no? Yung bride ng Panginoon. Amen, amen. Praise Siya. So, mga kapatid, yan po yung ating pag-uusapan. Kahapon po, natakil na po natin, no, yung tungkol po sa the Gentiles, no? Naitakil din po natin yung tungkol po sa kung saan naggaling yung Gentiles. At yung sinasabi ng Panginoon, binanggit na po natin yan kahapon, the fullness of the nation. No? Ugatin po natin yan. Saan po ba nanggaling yan? No? Kailan po nagamit ng Panginoon yung salita na yan na the fullness of the Gentiles? At kahapon nga po nabanggit na namin, nasabi na po namin, no, yan po ay nabanggit ng Panginoon about the fullness of the nations, ay binanggit po ng Panginoon nung panahon na si Jacob, no, o Israel, no, ay pinagpala niya po, binasbasan niya yung dalawang anak ni Jose. At yung kanyang pinagpala, no, yung binless niya po yung anak ni Jose na si Ephraim, yung pangalawang anak niya na lalaki. At si Ephraim po, yun po yung natanggap niyang blessing na sinabi ni Jacob sa kanya na yung kanyang lahi, si Ephraim po, will become the fullness of the nation or the fullness of the Gentiles. Yun po yun. Sa kanya po yun. Amen. Hallelujah. Basahin po natin, Pastor. Praise Siya. Basahin po natin dun sa Genesis po yan. Amen? Hallelujah. Pastor, pakibasa nga po. Genesis chapter 48, verse 14 to 19. Meron pong binanggit po dyan. No? 48. 48. Kahapon na share na po natin namin po sa inyo, no? Yung tungkol po sa pagbabasbas ni Jacob dun sa mga anak ni Jose. Amen? Hallelujah. Praise Siya. Genesis 48. So, yung the term po na fullness of nations or fullness of the Gentiles, dun po siya nanggaling, no? Sa Hebrew po, yun po ay Melo Hagoyim. Sa Hebrew, Melo Hagoyim. At yan po ay parehong-pareho ng salitang ginamit ng Panginoon sa Romans chapter 11, verse 25. Pastor, pakibasa nga po. Genesis 48, 14 to 19. At ipinatong Israel ang kanang kamay niya sa ulo ni Ephraim na siyang nakababata, at ipinatong ang kaliwang kamay niya sa ulo ni Manases na siya namang nakatatanda. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga ito na sinabi, naway pagpalain ng mga batang ito ng Diyos
na pinaglingkuran ng aking mga ninuno na sina Abraham at Isaac, na siya ring Diyos nang nagbabantay sa akin simulan ng ipanganak ako hanggang ngayon. At naway pagpalain din sila ng anghel na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Naway maalala ko ako at ang aking mga ninunong sina Abraham at Isaac sa pamamagitan nila, at naway dumami pa sila sa mundo. Nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanang kamay nito sa ulo ni Ephraim, hindi niya ito ikinatuwa. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama para ilipat kay Manases. At sinabi, Ama, hindi po iyan, ito po ang panganay. Ipatong po ninyo ang kanang kamay ninyo sa ulo niya. 19. Pero sumagot ang kanyang ama, Oo, alam ko anak, ang mga lahi ni Manases ay magiging kilala rin mga bansa, pero mas magiging kilala ang mga lahi ng nakababata niyang kapatid at magiging mas marami ang lahi nito. Okay, Pastor, pakibasa pa po sa verse 20. Kaya ginawa niya si Ephraim na nakahihigit kay Manases. At sa araw na iyon, binasbasan niya ang mga ito at nagsasabing, gagamitin ng mga Israel ang pangalan mo sa pagbasbas. Sasabihin din nila, naway pagpalain ka ng Diyos, kagaya ni na Ephraim at Manases. Amen. Praise ya. Mga kapatid, dyan po, dyan po makikita. Pero mas maganda kasi talaga, Pastor, sa translation sa English Kasi doon, mas na-highlights po yung word na the fullness of nations. Kasi doon po sa blessing na yan, ni Jacob kay Ephraim, doon po binanggit yung tungkol sa his descendants shall become a fullness of nations. Doon po nabanggit. Sa Tagalog po kasi iba po yung word na ginamit. Pero sa English po, makita talaga doon yung 19. his descendants shall become a fullness of nations. No? Or sa ibang salin, become a multitude of nations. The fullness of nations. At yan din po yung binanggit doon sa Romans chapter 11 verse 25. Sabi niyon, the same lang po yun na sinabi ng Panginoon na until the fullness of the Gentiles may come in and all of Israel will be saved. Sinabi ng Panginoon. So yan po, doon po sa lahi ni Ephraim. Kaya yung mga Hentil po, yung mga Gentiles po. Gentiles, sa Hebrew po, yun po ay Goyim. Goyim. Or Gentiles. Or nations. Pag sinabi pong Gentiles, nations, Goyim sa Hebrew. Kaya mga kapatid, yung background ni Ephraim, dapat po maintindihan din po natin. Amen? Ganito yung ating ginagawa, inuugat natin yung ating pananampalataya. Kasi, marami pong nagkiklaim na mga believers na sila daw po ay mga Hentil, mga Gentiles. So, ito po, iniintindi natin sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Inuugat po natin. So, mga kapatid, kailangan maintindihan natin yung background ni Ephraim. Very revealing po, na siya po ay second son po. Pangalawang anak na lalaki ni Joseph at ni Osnat. Si Osnat ay isang Egyptian, At siya po ay naging asawa po ni Joseph sa Egypt. And sila po ay nagkaanak, At ipinanganak po ito outside the land of Israel. Sa labas po ng bansang Israel, ipinanganak si Ephraim. Amen. At si Manase. At sila po ay bunga ng mixed marriage, Kasi si Osnat ay hindi po siya Israelita. Ang Israelita po ay si Jose. Okay? So very revealing po. Si Ephraim po ay a child of a mixed marriage. At siya po ay inadapt ni Jacob as his very own. Kaya nga sinabi niya, ngayon, yung dalawang anak mo, sabi niya kay Jose, ngayon yung dalawang anak mo na ipinanganak mo sa land of Egypt ay
sabi ni Jacob ay sa akin na. Si Ephraim at si Manasseh shall be mine. Katulad ni Ruben at ni Simeon. Sinabi niya sa Genesis chapter 48 verse 5. Sinabi niya, inari niyang kanya si Ephraim at si Manasseh. Kumbaga, inampun niya. No, inampun niya. Praise Yah. At dahil doon, no, nakatanggap ng blessing si Ephraim. Si Ephraim po, no, chosen son po, became a chosen son. Naging chosen son siya, nagrafted po siya into Israel. At siya po ay, bagamat siya po ay the son of mixed marriage, no, talagang naka-receive siya ng biyaya mula sa Panginoon. Kaya meron pong sinasabi sa Isaiah chapter 56. Pastor, pakibasa nga po yan. Chapters 56, verse 6 to 8, na very revealing passage of the scriptures kung saan may makikita po tayo, mababasa po tayo dito, na pumapatungkol po din ito doon kay Ephraim. Amen. Praise Yah. Sige, basahin po natin. Isaiah chapter 56, verse 6 to 8. Pastor, sa Tagalog po. Pakibasa. Basahin ko po. Tagalog. Isaiah 56 verse 6. Pagpapalain ko rin ang mga dayuhan nag-alay ng sarili nila sa akin para paglingkuran ako. Mahalin, sambahin at sundin ang aking ipinagagawa sa araw ng pamamahinga at tumutupad sa aking kasunduan. Dadalhin ko sila sa aking banal na bundok at taaliwin doon sa aking templong dalanginan. Tatanggapin ko sa aking altar ang kanilang mga handog na sinunog at iba pang mga handog dahil ang templo ko'y tatawaging templong dalanginan ng mga taong mula sa lahat ng bansa. Sinabi pa ng Panginoong Diyos na nagtipon sa mga Israelitang nabihag. Titipunin ko pa ang iba maliban doon sa mga natipon ko na. Amen. Praise Siya. Mga kapatid, no, may sinabi po ang Panginoon dyan na yung mga foreigners who join themselves to the Lord, to minister to Him, to love the name of the Lord. Pag minahal nila yung pangalan ng Panginoon, yung mga foreigners na to be His servants para maglingkod sa Panginoon. Every one of them who keeps profaning the Sabbath, from profaning the Sabbath, sinusunod po nila utos ng Panginoon. Regarding Shabbat, ipinangingilin din po nila yung Shabbat. And holds fast to my covenant, even those I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Amen? Ganda po ng pangako ng Panginoon sa mga foreigner na makikijoin, no? Magjo-join yung sarili nila, no? Ay isasali nila sa paglilingkod sa Panginoon, katulad ng Israel. Amen? Praise Siya. And doon sabi niya, sa bandang huli, sabi niya, the Lord who gathers the dispersed of Israel declares, yet others I will gather to them, those already gathered. Amen. At ang tinutukoy po ng Panginoon dito, no, very revealing po, na meron na pong nag-gather, dati nang nag-gather, no, pero meron pa siyang i-gather pa, no, na mga tao na tinutukoy ng Panginoon. At wala pong ibang tinutukoy ng Panginoon dyan na nag-gather na dati at i-gather pa ng Panginoon, no? Yun po yung Israel at yung mga Ephraimites, yung lahi ni Ephraim, yung sabi nga, nations, the fullness of the nations may come in, yung mga hentil, yung Gentile. Amen. Praise Yah. I-gather po sila ng Panginoon at ibabalik po sila ng Panginoon. So, gathering others to the dispersed of Israel, no, ay nangyari na po yan sa panahon po, or with Ephraim, na a child of mixed marriage with a big promise na he will become the fullness of the nations. No, ibig sabihin po mga kapatid, ang Panginoon po, meron po siyang tinanim sa mga bansa. Amen. At yung tinanim niya ay mga anak po ito from mga anak niya tinanim niya sa mga bansa na i-gather niya po from different nations. Amen. And Ephraim is the chosen one to bring the crop. Ibig sabihin, siya po yung pinili ng Panginoon para
gamitin para magtanim ang Panginoon ng kanyang mga anak sa mga bansa. Naintindihan niyo po? Hallelujah. Sana po naintindihan po natin, no? Kaya yung sinabi siguro ng Pastor? Panginoon na magiging pagpapala siya sa lahat ng mga bansa. Kasi nga, yung lahi ni Ephraim ay na-mix yan doon sa mga bawat nation. Kaya nga tingnan nyo, pagdating sa Japan, ano ba sila sa Japan? Anong sinasamba nila doon? Di ba? Buddhist o Buddha. Ngayon, may mga iba doon na naniniwala na sa Panginoon. Bakit? Kasi meron silang binhi. No, meron silang binhi na galing kay Ephraim na kilalanin din yung Diyos ng Israel. Kaya ngayon may nako-convert. Meron nakakilala. Kasi nga, yan yung sinasabi ng Panginoon. Yung kinalat sa bawat bansa, yung lahi ni Ephraim para yung ibang nation na yon ay makilala sa Panginoon at madala nila, maisama nila sa Israel, may ugpong na sa Israel. Amen? Pastor. Okay, from being Buddhist, 'di ba, ano sila, nagiging Christian sila. Naka-convert sila sa Christianity. So pag naging Christian na sila, from pagan belief, lilipat sila, no? Nagiging Christian sila. So yun nga po, dahil nagkaroon na sila ng mixed faith, mixed belief, no? Yun nahalo na yung pagsamba sa pagkilala sa Diyos ng Israel at the same time, no, yung sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, doon po nagkakaroon po ng mix, no, paghahalo. Kaya mga kapatid, diyan po natin maintindihan, no, na si Ephraim po, no, talagang very revealing din po yung kanyang pangalan, na ang ibig sabihin po ng pangalan niya is the fruitful one. Napakabilis po niyang dumami. Napakabilis po nilang dumami. And ang mga hintil po talagang sa panahon po ng first century, Pastor, no? Dumami po yung mga mananampalataya na dadagdag po sa kanila, sa mga Hudyo. Ang first believers po, first apostles, disciples ng Panginoon, yung community na raise up ng Panginoon, binild ng Panginoon, ay mga Hudyo. And then, ang ginawa ng Panginoon, no, sabi nga, no, inad niya, ginraft niya yung mga Gentile. No? Nagraft yung mga Gentile. Yung mga Gentile ay nakakilala, sumampalataya din sa Panginoon, sa tagapagligtas. So, dumami na dumami yung mga mananampalataya. At sa panahon po ni Emperor Constantine, 325 AD, no, mas marami po yung bilang ng mga Gentiles na mga mananampalataya kaysa sa mga Hudyo na mga mananampalataya. At gaya nga po ng sinishare po namin sa inyo, na si Constantine po ang ginamit po siya para paghiwalayin po ang mga Hudyo at mga Hentil. Kaya nung nahiwalay po yung mga Gentile, no, yung mga Gentile na ginraft ng Panginoon sa mga Hudyo, nang nahiwalay po sila, ang tawag po ngayon sa kanila ay mga Christians. Kasi sa panahon po yan ni Emperor Constantine naganap. Kaya po yung mga Gentiles, no, yung mga Christians pala, no, talagang kiniklaim ng mga Kristiyano na sila ay Hentil, no, na tayo ay mga Hentil, no, kami din, Christians din po ang pinanggalingan namin, no, talagang sinasabi natin na tayo mga Hentil, no, at ngayon naintindihan na natin bakit tayo naging Hentil, no, praise Yah. So, yun po, no, sabi nga, as we say, the fullness of the Gentiles, no, that the Gentiles po, no, yun po yung gagamitin ng Panginoon. Sabi nga dun sa blessing, yung blessing po ni Jacob kay Ephraim, gagamitin niya ang lahi ni Ephraim to bless Israel. Gagamitin po ang mga mananampalatayang Kristiyano kapag sila ay naibalik sa ugat ng kanilang pananampalataya, na-graft po sila, no, na-i-gather sila ng Panginoon at naisama na sila ng Panginoon sa mga Israelita o sa bayan ng Panginoon, sa mga Hudyo. Pag naging isa po sila, magiging pagpapala po sila sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Amen? Praise siya. Ganun po yung blessing na ibigay po, no, doon kay Ephraim. So, as it written, no, it is written, magaganap po ito, mangyayari po ito. Dahil
na isulat po. Amen. Hallelujah. So, upon conquering the land of Canaan, si Joshua po, nung na-conquer na po nila yung land of Canaan, na ngayon po ay tinatawag pong land of Israel. And then, yung 12 tribes po, no, ay kasama po ni Joshua, yung 12 tribo, no. Ang lahi po ni Ephraim, nagsettle po sila sa north ng Judah. No, sa north po sila, to the north of Judah, and Jerusalem in the hill country, sa mabundok na lugar po sila nagsettle. Nung panahon po ni Joshua, no, doon po nagsettle yung mga Ephraimites. Sa north po sila. At ang area na yon today, between Bethel and Samaria, doon po sila nagsettle. At hanggang sa Jezreel Valley, napakadami po nila, kaya umabot pa po sila hanggang doon. No? So, kung magbabasa po tayo ng Bible, maintindihan po natin yan, na malalaman po natin yan na yung mga Ephraimites, kasama po sila na nabigyan ng lupa doon sa land of promise. Amen? Hallelujah. At kasama po sila na nagkaroon ng mana. Amen po. Mabasa po natin yan sa Joshua chapter 17, verse 14 to 17. Pastor, mababasa po ba natin? Okay. Basahin po ni Pastor Bebet. Joshua chapter 17, verse 14. Sinabi ng mga lahi ni Jose kay Joshua, bakit isang bahagi lang ang lupain ay binigay mo sa amin? Napakarami namin dahil pinagpala talaga kami ng Panginoon. Sumagot si Joshua, kung talagang marami kayo at maliit para sa inyo ang mga kabundukan ng Ephraim, pumunta kayo sa mga kabundukan ng mga Pereseo at Epameo, linisin ninyo ang lugar na iyon para sa sarili ninyo. Sinabi nga ng lahi ni Jose, ang mga kabundukan ay maliit para sa amin at hindi namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan dahil may mga karawahe silang bakal, at gayon din ang mga Kananeo sa Bet-shan at sa mga bayan na paligid nito at sa lambak ng Jezreel. 17. Sumagot si Se, dahil napakarami ninyo at makapangyarihan, hindi lang isang ang bahagi ninyo. Magiging inyo rin. 18. Magiging inyo rin ang mga kabundukan at kagubatan ng kabundukan kahit magubat ito. Linisin na lang ninyo dahil magiging inyo ito mula sa unahan hanggang sa dulo. At tiyak na may tataboy ninyo ang mga Kananeo kahit makapangyarihan pa sila at may mga karuwahing bakal. Yan, praise God. So mga kapatid, no, very revealing, no, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa lahi ni Ephraim, sa anak ni Jose na kanyang pinagpala. Talagang dumami sila, napakadami nila. Hindi nga sapat sa kanila yung kabundukan ng Ephraim eh. Umabot pa sila hanggang dun sa Jezreel. Talagang dumami po sila. Kaya doon makita natin sa panahon ni Joshua, no, na kasama ng bayang Israel ang mga Ephraimites. At kabilang sila sa nabigyan ng land, sa land of promise. Amen po. Hallelujah. Napakaganda po, no. So mga kapatid, ito pong yung lahi ni Ephraim, no, ay talagang sinabi nga ng Panginoon, yung kanyang pangalan as it is given to him na Ephraim, naging fruitful talaga siya. The fruitful one. The one that multiplies a lot. Yun po yung ibig sabihin ng pangalang Ephraim. Napakadami napakabilis po nilang dumami. The one that multiplies a lot. Kaya nga yung salita ng Panginoon, yung blessing sa kanya ng Panginoon, di ba? His descendants will be the fullness of the nation. Amen? Yung Gentiles po. No, the fullness of the nation. Kapag sabi nga, when the fullness of the nation may come in after nun, no, kapag sapat na yung bilang nila, ililigtas na ng Panginoon yung buong Israel. Sa Romans chapter 11 verse 25. Pero ang nangyari po, dahil itong Ephraimites na to, no,
nasa bundok po sila, no? Nasa north po sila of Judah. Ito pong Ephraimites na to, Ephraim, no? Ay nagkaroon po ng isang hari na nagmula sa kanila. Sa 1 Kings chapter 12, verse 25 to 33, meron pong isang hari na nagkaroon na ang pangalan po ay Jeroboam. Nagaling po siya sa Ephraimites, no? Ito pong hari na ito, hindi siya galing sa tribe of Judah. At ang sabi kasi ng Panginoon, yung lahat ng magiging hari sa Israel ay manggagaling sa tribo ni Judah, di ba? Pero ang nangyari po, no, sa 1 Kings chapter 12, verse 25 to 33, imbis na ang hari na magiging hari sa Israel ay manggagaling sa Judah, sa tribe of Judah, ang nangyari, nag-raise ang Panginoon, nagkaroon po ng isang hari na nanggaling sa Ephraimita. Yan. Doon po nagkaroon ng problema kasi ang nangyari po, no, itong hari na ito, ang pangalan po ay Jeroboam, nakuha niya po yung pamunuan yung 10 tribo sa northern ng Israel, northern tribes of Israel. Yung 10 tribo na yon, no, nung siya ang namuno, siya po yung naging hari doon at nag-take over siya after the death of King Solomon. After the death of King Solomon, pagkatapos mamatay ni King Solomon, siya po yung naghari dun sa 10 tribes sa northern part ng Israel. Ang nangyari po, no, nung siya po yung naging hari, dinrive niya po yung 10 tribes of Israel into idol worship. So, imbis po yung mga Levites, no, yung gamitin para maghandog sa Panginoon, maglingkod, ay gumamit siya ng ibang mga ibang pong priest at mga manggagawa para maghandog, no, para maglingkod. Pero iba din po yung paglilingkod, yung way of worship na ginawa nila. Hindi na sa tunay na Diyos ng Israel, kundi sa ibang Diyos. Gumawa siya ng sarili niyang kapistahan na hindi kapistahan na tinakda ng Panginoon. So, dahil po doon, ang nangyari po, nagkaroon po ng splitting, no? Nagkaroon po ng paghihiwalay, nagkaroon po ng broken brotherhood between the tribe of Judah and yung tribe po, no, yung tribe po, no, na talagang 12 tribes ng Israel, nagkaroon po ng splitting, no? Broken brotherhood. Nahiwalay po from the rest of the tribes, no? Kaya mga kapatid, kung mababasa po natin sa Zechariah chapter 11, verse 14, napakasakit po ng paghihiwalay na nangganap sa kanila. Sabi nga, hindi nga ito magagawang pagbuklorin ulit ng tao lang, kundi ang Panginoon mismo ang magbubuklod nito. Kung paano sila naghiwalay, nagkaroon ng broken brotherhood, tanging ang Panginoon lang ang makakapagbuo nito. Pastor, pakibasa nga po, Zechariah chapter 11, verse 14. Zechariah chapter 11, verse 14. Pagkatapos binali ko ang pangalawang tungkod na tinatawag na pagkakaisa upang ipahiwatig na naputol na ang magandang pagsasama ng Juda at ng Israel. Amen. Praise siya. So, nagkaroon po ng paghiwalay, break the brotherhood. Binrake po ng Panginoon na-break po No? Sabi nga, inalaw ng Panginoon niya na maganap. Nagkaroon po ng broken brotherhood between the tribes of Israel, which is Judah and Israel. Okay? Bakit po Judah and Israel na lang? Akala ko ba 12 tribes yan? Kasi nga, majority po, no? Majority po sa Israel, yung 10 tribes po. So, tinawag silang Israel. Tapos, doon naman po sa Judah, they had merged with Benjamin and Levi. Mas marami po kasi yung Judah. At sila po yung lineage niya ay yung
sila po yung naghahari, no? Sa kanila nanggaling si King David. At sila po yung talagang sinabi ng Panginoon na sa lineage nila hindi mawawalan ng hari. Kaya sila ang tinawag sa kanila ay Judah. Kaya naging Judah and Israel na lang. Okay? Hallelujah. So, mga kapatid, nawa, naintindihan po natin ito, no? Nagkaroon ng broken brotherhood. Ang dahilan ay yung isang Ephraimite na ang pangalan po ay si Jeroboam. Nung siya po yung naging hari sa northern tribes po ng Israel. Kaya mga kapatid, no, nakakalungkot kasi talagang hanggang ngayon, no, yan po ay hindi pa rin nabubuo, no, pastor. Pero unti-unti binubuo na po sila ng Panginoon. Unti-unti binabalik na ng Panginoon ang mga na lost na tribes ng Panginoon, lost tribes of Israel, ibinabalik na po sila. Kasi na-mix sila eh. Nahalo sila sa iba't ibang bansa. Amen. Nangalat po sila. Then, kailan sila nangalat? Kailan nangyari na nangalat sila? Nung ipinasakop na sila ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. No? Kasi ang tagal po nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa ibang Diyos. At ang ginawa ng Panginoon, nagpapadala siya palagi ng mga propeta para pabalikin sila, no? Para, 'di ba? Kaya nga dumating si Prophet Prophet Elijah. Yun yung panahon na nasa Mount Carmel, kung alam niyo po yung kwento. Nasa Mount Carmel si Prophet Elijah. Tapos 'di ba, nakipag pa siya doon sa mga propeta ni Baal, no? Talagang yung challenge accepted eh. 'Di ba? Challenge accepted. Yun po yung panahon na yun, no, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, sa ibang Diyos. Kaya po ang Panginoon nagpapadala lagi sa Israel, no, sa Ephraim, no, lagi siya nagpapadala doon sa Samaria, north of Israel, no, kingdom of the north, sa Samaria, sa Ephraim. Lagi siya nagpapadala ng mga propeta doon. Kaya sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Diyos. Israel, naalala ko, no, nung panahon na nag-aaral kami sa Bible School na pastor, may musical drama yan eh, si Sir Paul Masaredo na pastor. Gumawa pa sila ng musical drama na talagang ang ganda na tinatawag yung Israel ng Panginoon, di ba? Di ba? Israel, manumbalik ka na sa Panginoon, Israel. Kasi sumamba po talaga sila sa ibang Diyos. Pero hanggang sa ang Panginoon talagang nagalit na ng sa kanila. Dahil ang dami ng beses na pinadala sila ng mga propeta pero hindi pa rin nila sinusunod. So ang ginawa ng Panginoon, dahil napakatitigas na ng ulo nila, pinasakop sila ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. Nalupig sila at sila po ay pinangalat sa mga bansa. Kasi yung mga kalaban nila, no, ang ugali po ng mga kalaban nila, ng mga banyaga na ito, na nanakop sa kanila, kung saan po yung kanilang mga emperyo, doon po nila ikinakalat yung mga tao, yung mga slaves nila, yung mga nakukuha nilang mga tao, ikinakalat nila. Kaya yung mga Israelita po, nangalat talaga sila. Kasama yung Ephraimites. Nangalat sila sa iba't ibang bansa. Amen po? So mga kapatid, nawa naintindihan po natin ito, na yung broken pieces na yon, broken brotherhood na yon, no human hands could put them together again. No human hands can put them together again. Pero ang Panginoon po, ang sabi niya, no, yung pinapaghiwalay na yon, yung pinaghiwalay na yon ay pag-iisahin ulit ng Panginoon. Noong panahon ng Panginoong Yeshua, no, ay nanalangin, ayun yung prayer niya na, Lord, sabi niya, hayaan niyo sila, Panginoon, nawa sila'y maging isa. Katulad natin na iisa. Amen. Kumbaga, ang prayer ng Panginoon na yun, no, talagang na-answer po yun, naganap po yun. Kasi yun po yung noon pa na nangyari. Nakabilang talaga sila sa bayan ng Panginoon. Kabilang sila. So, ang ginawa ng Panginoon, nangyari po na sa panahon ng Panginoong Yeshua, naganap po yung salita ng Panginoon. Yung pagbabalik, no? Pag-uugpong. Kaya sinasabi niya sa Romans chapter 11, inuugpong niya. At magpahanggang ngayon, mga kapatid, continuous pa rin po yung pag-uugpong na yan na ginagawa ng Panginoon sa mga nangalat sa iba't ibang bansa. Ibinabalik po ng Panginoon. Kasabay ng panunumbalik ng Israel ay yung pag-uugpong din ng mga
Ephraimites, ng nations, Gentiles, no? The fullness of the nations. Amen? Praise Last yeah. verse. Pastor? Last verse, siguro dito muna tayo. Yung sinabi ng Panginoon na pag-iisay niya, no? Mm-mm. Ito yung prayer ng Panginoon. Idinadalangin ko sa inyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. Amen. Yan po. Amen. Praise yeah. Oh, salamat sa Panginoon. No, nawa po naintindihan po natin ito, no. Kaya kung maintindihan po talaga natin ito, no, yung identity natin as Gentiles, no, talagang gusto ng Panginoon na makabalik po tayo. Amen. Pastor? Amen. Katulad ng kay Ephraim, to go back to the law of the Lord, including temple worship in Jerusalem. Yun po yung gusto ng Panginoon na ipagawa kay Elijah. Inutos niya yun kay Elijah na tawagin mo si Ephraim, tawagin mo sila, ang Israel. No, go back to the law of the Lord sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Amen. Sa pagsamba sa Jerusalem kasi doon yung temple worship No, yun po talagang gusto ng Panginoon. At the same time tayo rin, no, kung nangyari yun sa kanila, sa Ephraim, ganon din po sa mga Christians na nahiwalay sa brother natin ng mga Hudyo. Amen. Sa panahon po ni Constantine. Isa lang po yung panawagan ng Panginoon, magbalik loob tayo sa ugat ng ating pananampalataya. Pastor, dahil po'y manalangin. Amen. Hallelujah. Tuloy po natin bukas. Panginoon, maraming salamat po. Yes, Dahil ngayon naintindihan po namin, Panginoon, yung ugat ng aming pananampalataya, our real identity. Lord God, salamat po dahil ngayon naintindihan namin, Panginoon, the fullness of the nation came in, Lord God, and all of Israel will be saved. Naintindihan na po namin, Panginoon, nakabilang kami sa bayan nyo. Amen. Panginoon, meron din pangako kayo sa amin, Panginoon. Lord God, hallelujah, binless nyo rin po kami to be a blessing to Israel. Amen. Not vice versa, na hindi dapat kami, Panginoon, magmalaki laban sa kanila, na hindi kami dapat maging arrogante laban sa kanila. Amen. Panginoon, na hindi namin sila dapat i-reject. Hindi kami dapat, Panginoon, Lord God, hallelujah, ang masusunod sa aming buhay, kundi, Panginoon, kayo ang dapat Amen. masunod. Amen. Ang commandments nyo, Panginoon, righteous instructions in righteousness, Lord, hallelujah, lahat ng mga utos nyo, Panginoon. Kung anong inutos nyo sa Israel, kung ano inutos nyo sa mga Hudyo, ganun din dapat po kami, Panginoon. Dahil ibinilang nyo kami sa iyong bayan. Nawa, O Diyos, yung mga grafted believers, O God, kami, Panginoon, patuloy nyo kaming turuan, patuloy nyo kaming pangunahan, Panginoon, Amen. Amen. na malakaran namin, O Diyos, ang lahat ng bagay, Panginoon, na nais nyong malakaran namin, Panginoon. I also pray, Father God, hallelujah, Lord, yung mga Jewish people, Panginoon, all around the globe, Father, the lost tribes of Israel, in different nations, O God, hallelujah, bring them back home. Katulad ng sinabi nyo, pinangako nyo, Panginoon, they will be, all of them will be saved. Kapag nahusto na yung bilang ng mga hentil, the fullness of the nations, O God. Lord, salamat po sa inyo, purihin po kayo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. Praise Yah. Shalom, shalom po. Till next time Shalom po.